Totoo nga ba yung lumalabas na mga usap-usapan sa social media ngayon na itong Magnolia Hotshots ay interesado daw na makausap ang kampo ni Greg Slaughter para makumbinsi na maglaro na dito sa Hotshots. Itong si Greg Slaughter matagal nang napapabalita na gustong bumalik dito sa PBA at willing na raw to na makipag-usap dito sa kampo ng SMC. At sa ngayon, malamang dito raw siya sa Hotshots mapunta dahil parang walang pinatutunguhan yung usapan ng kampo ng Magnolia at ni Christian Stan Hardinger. So mukhang ito si Greg Stotter talaga ang kanilang tinitignan na pwedeng makuha. Alam naman natin na itong si Greg Stotter, 7-footer yan. So literally ang laking bagay kung mapupunta siya dito sa Magnolia. At yan ngayon yung inaabangan ng marami kung sakasakali. Ngayon, kung ikaw naman itong Magnolia, talagang gugustuhin mo na makuha itong si Greg Stotter dahil magiging magagamit mo yan pantapat dito kay Junmar Fajardo. Kaya kung sakasakali, maganda talaga to para dito sa Magnolia lalo na at alam natin na itong si Greg Stotter naman ay kayang-kaya pa rin maglaro at binikinakailangan lamang syempre na masanay siya ulit dito sa laro sa PBA. Kapag nangyari yan, magandang bagay itong si Greg Stotter para sa Magnolia. Ngayon, kung sino naman yung kapalit, marami dyan syempre, alam natin. Nandyan din itong si Russell Escoto, pwede na lang pang trade yan. O kaya naman, pwede rin na ito namang si, well, andyan si Rafi Verano. Tsaka yung mga second round draft pick ng Magnolia, pwede nilang ibigay. Kaya sa tingin ko, hindi mauubusan ng options itong Magnolia pagdating dito sa pagbibigay ng mga tinatawag na mga players dito sa Titan Ultra para ma-acquire yung rights ni Stotter. So far, parang walang interest si Stotter na maglaro dito sa Titan Ultra. So malamang nga, baka dito sa Magnolia Hotshots ito mapunta. At yan ay magandang balita para dito kay LA Tenorio dahil gusto niya makakuha ng isa pang sentro na magagamit dito sa kanilang lineup. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay isa doon sa mga teams daw na pwedeng mapuntahan itong si Kay Marcarino, yung center ng Terra Firma Jeep. Ang balita kasi dahil ibebenta na ang Terra Firma ay ready na raw ito makipag-usap sa iba't ibang mga koponan pagdating dito sa posibleng trade at hindi lang sa SMC. Kaya nga, wag na tayong magtaka kung sakasakali na doon nga mapunta itong si Kay Marcarino sa Rain or Shine Elasto Painters. Marami naman kasing ibang players itong ROS na pwede nilang magamit sa pang-trade kaya hindi na ako magtataka. For example, baka si Sean Ildefonso o kaya naman baka itong si Felix Lemeti ibigay nila sa Terra Firma kapalit ni kay Mark Carino. Dahil syempre kung ibebenta na Terra Firma, yung bibili dyan not necessarily naman na magiging sunod-sunuran dito sa SMC. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede na mangyari nga na makuha ito ditong line-up ng Rain or Shine Elasto Painters. At kung makukuha nila itong si kay Mark Carino, maganda yan dahil 6'10 center yan. Talagang pwede yan doon sa magamit ni Coach Yeng Yao. Dahil alam natin, problema ngayon ng ROS, kulang sila sa big man. Kaya talagang magiging kaabang-abang na itong mga susunod na araw para dito sa Rain or Shine Elasto Painters kung sakasakali nga na makuha nila itong si Kay Marcarino. Dahil kahit na merong injury yan at hindi makapaglalaro ngayong season, alam ni Coach Yeng Yao na sa darating season magagamit niya itong si Kay Marcarino. At yan talaga yung magiging isa doon sa mga players na maituturing natin na magandang sabihin natin halimbawa para dito sa kanilang roster na magagamit at ma-utilize ng mabuti. Hindi naman natin na itong si Coach Yeng Yao marunong yan gumamit talaga ng mga players at ilalabas yung galing nito. Kaya pwedeng-pwede talaga itong si Kay Marcarino dito sa Terra Firma, dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At siya yung interior presence talaga nakakailanganin nitong si Coach Yeng Yao at magagamit niya ng husto dito sa ROS.